First order of business, ang best-selling dish sa Chiang Mai, Khao Soi Kun Yai Curry Noodles. Sorry guys nasira ang mic ko kaya may times na voice over tayo. Makikita ang Khao Soi Kun Yai sa main road, pakipin na lang yung map or sumakay sa mga tuk-tuk papunta dito. Pwede din lakarin from Chang Phuet Gate, may malaking pulang signboard sa main entrance. Sa back entrance naman po, itong halaman na may purple flowers katabi ng gate. Kung di pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe now and comment po kayo kung ano ang favorite Thai dish ninyo or Southeast Asian dish na hindi Pinoy. Pagdating dito, pwede mong ma-miss ang simpleng setup nila. Wala kasi silang fancy decors pero dito mo mararamdaman ang North Thailand full culture na worth trying. So guys, nandito na tayo sa Khao Soi. So ang tagal ko nang nilook forward na makakain dito. Order pala natin tong spicy noodle soup or noodle curry soup na pork. So meron siyang crispy noodles, egg noodles, pork, cilantro, coconut milk, curry. Tatry ko muna siya na walang condiments. Ito pala yung condiments niya. So merong lime, merong onions, merong pickled cabbage. So tatry muna natin wala. Ito lang muna. Guys, panalo to. Sigurado ako yung kapatid ko magugustuhan din to. Kasi ako, super like ko yung may ganito. May mga cilantro, ginger. Sarap, sobra. Konting tip lang guys kung gusto mo makakain dito na walang hassle, pila ka dito as early as 10 AM. Sobrang sikat to kaya worth the wait. By the way, hanggang 2 PM lang po sila bukas at minsan nagsasarap pa ng mas maaga. Highly recommended po ito ng mga locals kaya do not underestimate the crowd and please be on time. Hindi kumpleto ang trip natin kung di natin i-explore ang number 1 kumbini, 7-Eleven. Pagpasok natin ng 7-Eleven, diretso agad tayo sa ready-to-eat section at nahanap ko tong crab fried rice. Isa to sa mga sikat na 7-Eleven dish ng Thailand. So pagbukas, napakabango at yung lasang-lasa mo yung umami, yung anghang at nakakabusog. Sana nga meron ito dito sa Pilipinas, no? By the way, only 50 Thai baht or 93 pesos. Ang next natin na itatry ay itong spicy stir-fried chicken basil spaghetti. Bale, Thai-Italian fusion pasta po ito and it's worth trying. Ito guys, spicy pasta dish. Perfect i-pair sa Big Yakult para ma-wash down ang anghang. Price range is 40 to 80 baht, depende po sa serving size. Estimate po natin mga 80 to 120 pesos. And price may be different sa ibang branch ng 7-Eleven or sa lugar sa Thailand. Andito naman tayo sa Niman Food Court and we're here to try classic and iconic Thai dishes na Pad Thai and Tom Yum. So better po na pumunta tayo dito late in the afternoon or weekends para open po ang maraming stalls at madaming option for food hopping. So ang in-order po natin ay Pad Thai with omelette for 100 baht or 187 pesos. Make sure po na mahalo natin at malagyan natin to ng fish sauce, sugar, chili flakes, according na lang po sa panlasa natin, at lime juice para mabalance. Pad Thai and Tom Yum are the classics.
and must-try food pag nasa Thailand po kayo. Kaya make sure na susubukan natin to regardless kung nasa Bangkok ka, nasa Phuket, or Chiang Mai. So, hindi ko pa natitikman pero naaamoy ko na po yung bango ng spices and herbs na nakahalo sa mga dishes na to. So, bago po natin bigyan ng verdict, please subscribe and like this video. So guys, dumating na po yung order natin. Yung mixed seafood tom yum and omelette pad thai. So titikman na natin unahin na natin itong omelette pad thai kasi mas masarap to kung mas mainit pa. So hinaluan ko na to ng lime, ng peanuts at saka ng sugar. So make sure na balance yung flavor. Meron tayong pet dito na lipad ng lipad. So first taste. Masarap siya, balanced. Pero I think, kagaya ng iba kong nabasa sa reviews, meron pa mga pad thai na mas masarap dito sa area. So, taste naman natin itong tom yum. Next, we have tom yum. Thai spicy sour soup with mushrooms, shrimps, herbs. Ito po ay mildly sweet, pero I've had better versions sa ibang restaurants. Pero itong isang to is sulit naman po for 120 baht or 225 pesos. Kasi po mga good for 2 to 3 servings din to. Siksik at saka sobra pong nakakabusog. Make sure to visit this very chill and relaxing place. Ang ganda rin po ng floor aesthetics at guaranteed na malinis kasi po wala po tayo sa tabing kalsada. Next to try is Kanom Krok. Ito po ay coconut rice pancake na classic din at sikat po dito sa Chiang Mai. Balanced po yung flavor. Medyo crispy yung texture niya outside, moist sa loob at lasa mo yung coconut milk. May feelings po na cheese or chocolate na pampaad ng linamnam sa dessert na to. Make sure lang na kakain mo ito habang mainit pa. So, dito tayo ngayon sa food court ng My Lifestyle Center. Ang daming kumakain kanina. So, ito, authentic kaya. Pizza. Yung paborito nating mango sticky rice. 60 baht. Mà tôi có mắc ơi, nó mà ngủ à. Ủa, sao lại bị em cũng okay. Thank you. So, inas natin yung permission na guys bago tayo mag-film. Ha? So, gumagawa siya ngayon ng mango sticky rice. And guys, before tayo mag-take ng video or photo, ask tayo ng permission. Okay? Bilis ng kamay ni Kuya. So guys, first time natin titikim ng mango sticky rice dito sa Thailand. Pero huwag niyo akong i-bash kung dito tayo sa mall unang kakain. Kakain pa rin naman tayo sa street food. Magkakaroon tayo ng comparison kung ano yung better na mango sticky rice kung dito ba sa mall or dito sa or sa street, sa mga streets.
Sarap yung mangga nila, guys. So yung mango po niya mabango at halatang fresh. Yung sticky rice naman po is medyo on the chewy side na hindi masyadong matamis kaya nagustuhan ko po ito ng sobra. At mas sumarap pa po nung nilagyan ng coconut sauce. So please try this. So guys, isa pa sa mga nabili natin, itong noodles with braised chicken. So ang price niya is 50 baht. So napaka-affordable. Ang bango niya guys. So parang naamoy ko yung mga herbs. So maliban sa soy sauce, may naaamoy akong cilantro. May naaamoy din akong cloves. May naaamoy akong star anise. And sige, tikman na natin kung worth ba yung 50 baht. So glistening yung chicken and mainit pa yung soup. So tikman na natin. Kain guys. So tama nga ako. So meron siyang cloves. Meron siyang star anise. Actually, it's more of umami yung sabaw niya. Hindi siya maalat, hindi rin siya sobrang tamis, pero napaka-balanced. Ito yung klase ng soup na gugustuhin ko kung may trangkaso ako. Sige, kain muna tayo. So meron siyang noodles, meron siyang sprouted beans, yung malalaking sprouted beans. Saka, try natin yung rice noodles na guys ha. O, kain tayo. Guys, kain tayo ng collagen. So, tikman natin. Guys, alam mo, mahilig ako sa mga herbs saka spices. In fairness, nalasahan ko naman dito sa soup, sa noodles, sa chicken. Pero for me, i-rate ko pa rin doon ng mataas-taas, siguro 8/10 kasi yung presyo niya very sulit saka nakakabusog. Tawid gutom na. So guys, pupunta na tayo ngayon ng Fern Garden Cafe. Fern Forest pala. Garden ako ng garden. Fern Forest Cafe. Ayan, natatakpan ng dahon ng Birds of Paradise na plant yung signage. Ayan. So dumating na yung order natin guys dito sa Fern Forest Cafe. Ito yung kanilang caramel macchiato. Akala ko nga walang whipped cream pero okay na to, mukhang masarap. Ito naman yung kanilang blueberry mango tart. Kung ano siya sa menu, yun din yung kanyang itsura talaga. So, expectation versus reality, nanalo yung expectation. Kasi, in reality, yun din talaga yung itsura niya.
Sana po nagutom kayo dito sa ating food vlog. Hindi talaga madidispute na sobrang sarap ng mga pagkain sa Thailand, regardless kung nasa ang part ng Thailand kayo nag-stay. As travelers, importante po na maging open mind and open din ang ating mga taste buds to explore new things, new flavors, para makilala natin ang culture ng lugar na bibisitahin natin. Special shoutout po kay Mr. Eric Valdecantos ng Mirador at sa mga taga Margo TV. Please visit their page on Facebook. And guys, don't forget to like, subscribe, and comment your favorite Thai food down below. Malaki. Pinakamalalim na part nandun, mga 2 meters. Guys, kung napanood niyo yung American Horror Story, sino pala yung mga nanonood ng American Horror Story dito? Yung season 5, yung hotel yung kay Lady Gaga. Ito yung vibes ng hotel na to, guys. Comfy naman po niyan, tulugan sa gabi. So yan po, gumagamit po ako ng seat.